So anyway, huwag na tayong patagalin pa. Ipakilala natin, ka-RC, bumati ka sa ating mga kababayan. Yes, kasama. Magandang gabi sa lahat ng mga viewers, ng mga tagapagpakinig nitong programa na ito. Ako ay bumabati sa inyo ng magandang gabi at sana tayo ay nasa magandang kalagayan at sa kondisyon sa katawan. Sa mga lahat ng mga tagapakinig ng mga manggagawa, mga mahal kong mga manggagawa, ay magandang gabi sa inyo. So, pangalawang yunto ng ating talakayan dito sa programa ng ating Inday Sara Duterte 2028, no? Yan yung pangalan ng page natin. Ating Facebook page. So, magandang gabi, no? Muli sa inyo at mag-umpisa na tayo ng ating talakayan at pag-uusapan natin ang tungkol sa legality ng pag-union. Yes. And disclaimer muna, no? Mga kababayan, huwag po kayong magtaka. Baka sabihin nyo, nangangampanya tayo sa ano. Itong page kasi na ito ay ginawa ko sa pangalan ni VP Inday Sara kasi ako po talaga ay supporter ni VP Inday Sara. At least wala plastikan dito. Wala transparent tayo dito. Supporter talaga ako ng Uniteam. Ngayon, dahil nga itong aking page na ito ay mayroong mahigit 11,000 followers. Kaya ito yung ginagamit ko na medium. Ito yung gagamitin ko para mas marami yung 11,000 na yon. Mabigyan ko ng mga makabuluhang impormasyon ito sa ating palatuntunan. Tapos ina-attach natin ito doon sa aking personal account para yung 6,000 followers ko sa aking personal account, mapanood din nila itong ating programa. So, ano ito disclaimer to, walang kinalaman si VP Inday Sara dito. Nagkataon lang na ako may-ari ng page na Inday Sara Duterte 2028. Anyway, mga kaibigan, tuloy-tuloy na tayo. Ang una natin pag-usapan itong politika. Sa loob ng politika muna tayo kasi hindi tayo muna tutungo doon sa underground. Kasi tinalakay natin kahapon ang iba't ibang mga onion kasama na itong KMU. Iba't ibang mga onion. Hindi naman natin isi-single out itong KMU mayroon din mga onion dyan. Iba't iba. Ngayon, paano natin masasabi na sabihin natin na masalimuot din ang politika ng pag-union, lalo na kung ito ay hinahandle ng KMU. Kasi kaya ko sinasabi na KMU kasi ikaw yung resource speaker ko Taga-KMU ka dati So, paki-explain mga kapatid. Yes, actually, mga kaibigan ko, ang usapin ng union ay totoo na masalimuot dahil unang-una tinatawag itong small politics kasi mayroon din naman talagang politika sa loob. So, ang anong mo kanina, maraming mga union. Pero hindi naman ibig sabihin na ang PMU lamang ang ating single out dito. Ibig sabihin, maraming mga union tulad ng nabanggit ko, no, nung mga nakaraan yung episode number 1 natin, na kung bakit PMU lang ang ating binibigyan pansin, no, sa talakayan ito. Dahil sa lahat ng mga union, PMU lang ang may bitbit itong tinatawag na RCTO, Revolutionary Council of Trade Union. At yung RCTO na yan, ay yan po ay ang pinamumugaran ng underground. So, sa usapin ng mga manggagawa at unionismo, no? Ito ay isang politika dahil mayroon yan na eleksyon at ang mga manggagawa tingin sa ating alaman sila ay bukas sa politika dahil ang manggagawa talaga ay mayroong tinatawag na sariling attitude or accurate yung kanilang mga ginagawa. Ito kita sa politika. Di ba politika may kampanyahan yun? Anong campaign ng Kilusang Mayo Uno? Ang campaign ng Kilusang Mayo Uno, propaganda nila palagi, no? Lalo na doon sa mga organizer. Siyempre,
nagmumukha silang kakampi sa mga manggagawa, no, sa usapin ng sahod trabaho. Mga slogan. So ang slogan, tumindig mga manggagawa, ipaglaban ang karapatan. Yung lagi yung kanilang slogan, no? Para ibig sabihin, magmumukha silang kakampi at katiwa-tiwala yung dating, no? Tumindig at ipaglaban ang karapatan, no? So wala tayong pagtatalunan sa mga slogan na yan dahil yan naman ay interes ng mga manggagawa. So ang problema lang dito sa union na yan, kung sakasakali man na nandun ka na, no, sa rorok ng ibig sabihin, pagiging membro na, doon mo na malalaman na ikaw pala ay hindi lang sa usaping union ka, no, gumagalaw, kung hindi, hanggang doon sa pagiging revolusyonaryong manggagawa. So yan yung masama. Kasi hindi naman kasali yung magiging revolusyonaryo ka kung ang ipinaglalaban mo ay sahod, trabaho at karapatan lamang. Pero sa panimula, wala sila sinasabing revolusyon na yan. Wala, hindi naman nagsasabi gagawin kang MPA. Wala namang ganon. Wala, ang pinag-uusapan lang dyan, yung karapatan mo na dapat tumindig ka. Sa panimula yon. Sa panimula. No? Pero doon sa nabanggit natin, no, tulad ng nabanggit mo kagabi, na mayroong mga hagdan-hagdan na pag-aaral at may mga panunumpa na nangyayari kung paano mo yayakapin yung tinatawag na RCPO. Yun yung sinasabi ko na bago tayo tumungo doon, tapusin muna natin yung mga galawan dito sa politika, yung pangangampanya, diba, yung mga anong campaign nila. Ngayon, ang campaign nila ngayon is 750 across the board. 750 across the board, nationwide, no? Nationwide. Oo, na campaign na talagang mahihikayat yun. Kung gusto mo tumaas ang sahod mo, mahihikayat ka talaga. Oh, so, maganda ang kampanya nila. Maganda naman, di naman natin sinasabi na masama ang kampanya nila. Maganda ang pagkampanya nila. Nga lang, yung sinasabi ni Kaarse na pagdating doon sa mas mataas na yugto. Oh, di ba? Kung umangat ka na, malalaman mo na mayroon palang hidden agenda. So yun, yung mga ulterior motive ng Kilusang Mayo na sangayon kay Kaarse. So anyway, gusto kong talakayin natin itong mga nangyayaring labanan. May labanan dyan sa loob ng pabrika. May isang union, naglalaban ng kabilang union. Sige, explain mo sa atin. Natin, talakayin natin yan. So, napakagandang tanong, kasama? Dahil unang-una, ito ay labanan ng legal at maraming mga nag-i-exist na union, pero may mga katanungan na bumabagabag sa ating mga mahal na mga manggagawa, lalo na doon sa may mga union na, no? Na itong ating tatalakayin ngayon ay napakahalaga para sa kanila. No? Unang-una, dahil labanan ng union yan, may mga katanungan na halintulad ng kung may union na ba, ay kaya bang ibig sabihin maagaw ng kabilang union kahit hindi nag-i-exist yung kanilang kontrata doon sa SIBA. No? Ang SIBA po mga kaibigan, ito yung tinatawag na sole of exclusive bargaining agent, na ito ay isinasubmit at nilalagdaan din ito ng management bilang pagtugon doon sa labor law ng Department of Labor. So ang sagot ko dito mga kasama, mga mahal kong mga manggagawa, mga unionista, ang pirmahan o lagdaan ng kasunduan ng SIBA ay isang formality lamang ito dahil ito ay required ito ng Department of Labor or sa PNR. Bureau of Labor Relations. Ngayon, walang saysay ang SIBA na nilagdaan kung ang puso, no, ang puso at paniniwala ng mga manggagawang local union ay wala na doon sa kanilang union, no? So, ibig mo sabihin, may mga partikular na problema, explain muna natin to sa ating mga tagapakinig. Ganito kasi yan, ang mga manggagawa para magkaroon ng representation, magkaroon ng boses para sa
pangkalahatan ng kawani o ka-empleyado, magbubuo sila ng union. Magbubuo nila ng union, nangangailangan lang sila ng 20% na pirma. Yun yung requirement. Sa requirements ngayon. 20% na pirma, pwede ka nang mag-file ng PCE. 20% based doon sa workforce. Workforce. Sa total of, kung halimbawa, rank and file. Kung halimbawa, 100 sila, 20 lang. 20 lang. Pwede ka na magpapirma ng 20, tapos submit sa labor, Yes. sa BLR, tapos sabihin nyo na kayo mag-union. So, aproban nila yung union ninyo. Mag-file ka ng PCA, Petition for Certification Election. Then magkakaroon ng certification election. Umiingay yung aking, oh, wait lang. Wait lang mga kaibigan. Hindi ko maintindihan. Low, mic test. Wait. So mga kababayan, ba't bigla ka nagloko? May isparo yata dito. Hello. So mga kababayan, sa proseso ng pag-uunyon, kinakailangan ng 20% na lagda. 20% ng kabuuang manggagawa empleyado. So dadalhin yan doon sa Bureau of Labor Law, BLR. Paparehistro kayo doon bilang sa union, magpa-file kayo ng petition for certification election. Ibababa yan dito yung notice na i-inform na lang yung kumpanya na may union na. Diba? Parang gano'n, diba? Nagugulat yung kumpanya, may union na sila. Yes. Ito, may union na kayo. Magbibigay ng certification election na. Petition letter mula doon sa Department of Labor na may nagsumiti, no? May nagsumiti ng SIBA sa Department of Labor na magbuo ang union ng inyong mga manggagawa. So ito yung mga yugto na magugulat ang management. Gulat siya. Hindi pa sila handa. No? Kasi ito, kalimitan dito, ang mga nangyayari kung bakit magugulat ang management, ito yung tinatawag doon sa KMU, mga organizer ng KMU, nag-guerrilla tactics. No? Hindi nila alam yung mangyayari yun eh. Hindi nila alam na ino-organize na yung kanilang mga manggagawa patungo doon sa pag-uunyon. So, ang tinatarget nito, actually, sa ginagawa ko noon, 50% plus 1. No? Ang Para sigurado. Pinaka-safe na figure. Pinaka-safe So, hindi pala 20% ang ginagawa mo kasi kung 20% nga lang naman yung kakampi mo, pag nag-election ka, ang una dyan, kung walang kalaban na union na nagbuo, ikaw lang, nagbuo ng union, ang labanan doon sa certification election is yes to union and no to union. Yes or no? Yes or no. So kung 20% lang ang tao mo, ikaw pa rin manalo, kaya 80% yung kalaban. Kaya dapat, para safe na figure, 50% plus 1. Majority. So 50% plus 1. So ayan kung magbubuo kayo ng union. Mga kababayan, baka may mga manggagawa nakikinig dyan. Ang pinaka-safe, 50% plus 1. Kasi majority kayo. O di ba? Para pagdating ng pecha na mayroon ng election, yes or no, ang panalo ang yes to yun. Doon kayo marirecognize na may union na kayo. Ang susunod, CBA. Local election muna. Yung officers muna ng union. Mag-election muna yung lokal para sa kanilang mga opisyalis. At pag na-elect na sila lahat, naupo na sila lahat dyan, itong mga opisyalis na ito ang gagawa ng mga resolusyon para doon sa mga demands nila doon sa CBA. Magkakaroon sila ng mga committee, no? Ihahanda yung kanilang mga committee para doon sa pagharap ng CBA, yung collective bargaining agreement. So, gagawa sila ng negotiation panel, no? Yung committee para ini-negotiate nila yung kanilang CBA. So, economic at non-economic, so ini-negotiate nila yon. So, may mga committee na sila, may mga shop steward, so may mga tinatawag na benefits committee,
So, lahat po yun, no? Grievance committee. Pero ang lahat po yan, no? Mga kaibigan kong tagapakinig ng programa na ito, para sa inyong kaalaman, wala pong saysay ang lahat, no? Kahit manalo pa kayo ng pag-uunyon, kung malalaman ng mga manggagawa na majority na ang inyong union ay hindi karapat-dapat sa kanila dahil sa tingin nila ay hindi sila angkop sa inyong union, ay sila ay may karapatan, no, na magpalit ng kanilang union. Okay. Ganito. Nanalo yung union. Pero biglang hindi nagustuhan ng ibang manggagawa hanggang naging majority na yung ayaw sa union. Hindi nagustuhan yung patakbo ng union. Halimbawa, yung union, may mga problema naman sa loob ng pabrika pero hindi na-actionan. May mga problema ng empleyado, may tinanggal na empleyado, hindi man lang inilaban muna sa management. Hindi man lang nakipag-usap muna na, bakit hindi nyo kami, usap muna tayo bago nyo tanggalin. Bakit mga ganon? So hindi na-actionan. Madaling salita, walang kasiguruhan ito na hindi maganda itong union na to. Hindi tayo pinaglalaban. May posibilidad na umayaw itong mga manggagawa. Meron, no? So pag umayaw sila sa union na yan, okay. Umayaw sila sa union na yan. Pwede sila magbuo ng panibagong union? Pwede. Pwede, rights nila yon, no? Pero hindi ibig sabihin, ganito, no, mga kababayan ko. Ang union, kaya itinayo ang union, no? Ito ay ang boses ng union ay dapat nakapanatili siya doon sa panig ng manggagawa. Subjective ito, no? Kasi iyan yung kanyang tungkulin. Ang mga manggagawa ay nagbibigay ng pondo sa kanya, no, sa pamamagitan ng monthly dues or union dues para i-sustain yung kanyang karapatan sa pamamagitan ng union na yan. Pero kung nakikita ng mga manggagawa na ang union na kanilang itinayo ay hindi karapat-dapat sa kanila dahil hindi man kaya silang ipagtanggol sa kanilang mga problema, okay, ay mayroon silang, ibig sabihin, magkakaroon sila ng pag-iisip na maaring gusto nilang palitan. So ang tanong, pwede ba silang magpalit kahit ang nag-exist na union nila ay hindi pa ibig sabihin, hindi pa natapos yung kasi term. ang term nila Is 5 years. 5 years. Minimum sa SIBA. Kasi diba? 5 years. Yung iba, 7 years. Depende doon sa pagkasunduan. Ang tagot ko mga kababayan, mayroon po yan. No? Pwede po silang magpalit. No? Pero itong yugto na ito, very crucial ito ng mga gagawin na kailangan natin magiging masinop, no? Unang-una, ang pinirmahan, no? Legit yan na pinirmahan nila sa SIBA, sa Department of Labor, na yung 5 years na yon kailangan tapusin ang term. Kasi pero agreement yun eh. given na po yon. Given na po yon. Pero kung mangyayari man na ang mga manggagawa nakita nila na hindi pala karapat-dapat sa kanila yung itinayo nilang union, at nag-isip sila na pwede silang magpalit ng union, pwede po yon. Sa anong paraan? Kailangan ikondisyon ang isip ng mga manggagawa. No? Kailangan siguraduhin ng mga namumuno na sa gusto nilang bumalikwas at gusto nilang magpalit ng panibagong union, kailangan solido ang kanilang paniniwala na ang union na kanilang itinayo ngayon na gusto nilang alisan at palitan na union ay kailangan manindigan sila, no? Dahil ito ang gagawin nila. So kung halimbawa man ang nagiging desisyon ng majority, halimbawa 100 na members ng union na yan, at nagdesisyon ang 75% or 70% na gusto nilang magpalit ng union at porsigido sila, pwede nilang gawin yon. Anong gagawin? Magagawa sila ng board resolution. Teka muna. Doon tayo papasok kumaya sa resolution na yun. Pero bago yan, tanungin muna kita, isa-isayin natin yung mga kadahilanan para maliwanag sa mga tagapakinig natin.
isa-isayin natin yung mga kadahilanan kung bakit magpapalit sila ng union. So, unang-una, tulad ng nabanggit ko, halimbawa, ang union nila ay hindi kaya Una. ipagtanggol yung kanilang karapatan. Number Halimbawa, one. may tinanggal. May tinanggal, hindi na ipagtanggol. Hindi na ipagtanggol. Bagkus pinagpirahan pa, no, sa pamagitan ng kaso. Dahil, siyempre, kung mayroon ng union, may sariling abogado yan. So kapag may sariling abogado, lahat ng may kaso sa kumpanya na yan, doon sa kanya pupunta. Okay. No? Ngayon, kung manalo, automatic may 10% or 20% Ang abogado. ang abogado. Doon sa mga monetary claims. Doon sa mga Money claims. money claims at saka doon sa bayan, kung sakasakali man. Oo, yung mga back wages. Halimbawa, ang illegal dismissal ang iyong isasampang kaso. Oo. Tapos ang iyong hihingiin ay reinstatement, no? Back to work with full back wages. So, kapag nanalo, no, kung magkaano, no, gaano kahaba yung kaso at gaano kalaki yung amount na pera na ibibigay sa mga manggagawa, automatic yon. Kung 20%, I think 20% ngayon, no? At yung iba naman nananatili. Kung natalo, Pag natalo, ay depende. babayaran, At babayaran, may kaltas pa may kaltas pa. sa abogado. Mga ganon. So, bahala na kung paano mag-usap. So, ito yung dahilan kung bakit nagkakaroon ng idea ang mga manggagawa na magpalit ng kanilang union. Halimbawa, pwede ba maging dahilan na kaya gusto namin magpalit kasi yung union namin, yung mga opisyal yan, nadidiktahan ng management. Oo, yan, isa din po yan. Unang-una, nabanggit natin kanina, na kapag union ang pag-uusapan, very crucial po yan, dapat subjective ka, no? Sa mga gagawa ka talaga, magiging kakampi. No, hindi ka sa management. Kasi kung sa management ka, ay puputaktihin ka ng isyu ng inyong mga kasama. Pero hindi naman nangangahulugan na away ka ng away sa management. Hindi rin pwede. So, hindi rin naman ibig sabihin Nakikipag-away ka. dahil Nakikipaglaban ka. union ka, ay hindi ka na magiging friendly, no, sa management. Kung hindi, nakikipag-usap pa rin sa usapin ng union. Pero yung mga desisyon ng management, kaya nga nagtayo kayo ng union para mayroon kayong privacy. May no? boses. May boses kayo. So, wala rin kwenta kung ang inyong union ay sunod-sunuran lang din sa management. Tama. So, wala rin kwenta yun. Wala rin kwentang, so, dapat walang kwentang union yan. may sariling plano at programa ang union doon sa kanyang makinaryas. So, ito ay hiwalay doon sa management prerogative. So, ibig sabihin, mayroon talaga mga union na parang dinidiktahan ng management. Meron. Napakaraming union na nadidiktahan ng management. So, ayaw ko lang magbanggit dahil mga kaibigan naman natin, sila. So, ang mga kapatid na lang natin, mga manggagawa, sila na lang yung mag-monitor kung ano ba talaga ang union na kanila. Pero sa iyong karanasan, mayroon din talagang, mayroon bang union na naninindigan para lang sa mga manggagawa lang nila dyan sa lokal at walang nakakumpas sa kanila na mga tagalabas? Meron bang ganun? Meron. So, meron po, no? At tulad ng binanggit ko, mahirap magsalita pero alam ko na mayroon. Depende po yan sa, actually, yung union naman, meron kayong freedom, no? Meron kayong sariling plano at ang lokal ang magpapasyan yan. Ang tinitingnan lang dyan, kung ang mga opisyalis ng executive officer down to the board of director or BOD ay nakukumpasan ng management, ay diyan tayo magkakaroon ng problema. Dahil wala tayong magagawa dyan. Kaya mayroon din tinatawag na local election para mapagpasya yung karamihan dun sa mga member ng union. Pero hindi nawawala po yan. So mayroon din union na solido talaga na ayaw talagang magpadikta sa management. So ibig sabihin, maninindigan siya sa kanyang
plano at programa. So may iba't ibang tipo talaga ng union. Pero napakahirap hanapin ito kasama. Dahil sa tingin ko ay iilan lang sila nandito ngayon. No? Pero kung tatanungin kita, saan ka doon sa mga yun? Andito ako sa naninindigan para sa mga manggagawa. Talaga. Yun talaga ang tunay na unionismo. No? Tama. Tunay na pag-union. Kasi ang isang union ay isang gulugod yan sa mga manggagawa at tagapagtanggol ng karapatan dapat para sa kanya. So ito yung tanong ko. Hindi pa panahon, hindi pa nag-expire yung 5 taon na termino ng union. Inayawan siya ng mga manggagawa. Anong gagawin anong proseso? Alam mo yung proseso doon? Yes. No? Para sa kaalaman ng lahat, napakagandang katanungan kasama, no? Pakinggan po ninyo itong sasabihin namin at sagot doon sa katanungan na pwede po, no? Yung tulad ng nabanggit ko kanina, kailangan ikondisyon ang isip ng mga manggagawa na siya ay lumiliban na doon sa kanyang nag-exist na union na kanyang sinasapian dahil hindi pa ito nag-lapse yung kanilang kontrata sa SIBA. Ano bang papilyon nag-withdraw? So, Withdraw of support. withdraw of support yun. Withdrawal of support. So, ang una, ganito po. Ayaw ko na. So, majority ang ayaw na sa pag-union, no? Dahil sa mga iba't samot-saring kadahilanan. So, ang pamunuan nito ay gumawa ng board resolution at ito ay lalagdaan sa lahat ng mga opisyal nito na lokal. No? Kailangan majority ang pipirma. At pagkatapos nito, no, ipapaliwanag nila doon sa board resolution kung bakit sila magpapalit ng union, ano ang dahilan. So, sila maninindigan. At ang pangalawa, gumawa sila ng ratification. Teka. Board resolution, officers yun. Officers. Paano yung officers nagtatamasa ng sarap? Hindi sila ayaw. Yun ang problema. Ito lang mga kasapi, members. Naiinis na. So paano makakagawa ng board resolution? Wala, hindi naman ito mga opisyal. So yun ang nagiging problema. Kaya nga nabanggit natin kanina na very sensitibo itong pagpalit ng union dahil hindi pa nga nag-expire yung kanilang kontrata sa SIBA. Anong gagawin itong mga kasapi? Pwede sila ratification, mag-ano sila? Parang people's initiative ba? Mag-initiative sila na magkaisa tayo, makuha nila yung majority ulit. Yes, pwede rin po yun. No? Unang-una, kailangan mayroong ibig sabihin magdidirihi. No? Na isang organizer doon sa lilipatan nilang union na siya yung magdidirihi, na gagamitin niya itong mga members at gumawa siya ng tinatawag na katibayan sa pagsapi. No? Katibayan sa pagsapi na kami mga lehitimong mga membro na majority. Hindi pa siya pwede ba siyang gumawa ng katibayan ng pagsapi sa iba? Samantalang hindi pa siya nakaka-withdraw dito ng official, madodoble siya eh. Hindi, kasi unang-una, ayaw na nga nila, di ba? Ayaw na. Ayaw na nila. So, given na po yung mga kaso na bibitawan yan. Unang-una, ayaw nila, and then ayaw din ng management. No? Naniniwala din ng management na hindi nga talaga to para sa inyo itong union na ito dahil unang-una, gagamitin kayo nito, no? Gagamitin kayo dito at ipapahamak kayo nito, no? At hindi ito yung tunay na union na binabanggit ninyo, nagkamali kayo. Alam din ng management nun, dapat ang management makipagtulungan din, no? Para ibig sabihin, kasi ang pinag-uusapan dito mga kapatid, no, ay industrial base. Walang saysay. Walang saysay kung ang mga manggagawa na magpalit ng union kung hindi rin pabor ang management. Dahil magkakaroon pa rin ito ng kontras. Bakit? Kahit pasabihin natin na hindi makikialam ang management dahil ito ay ULP, no? Unfair Labor Practice.
Pero hindi po natin yon maliitin. Wag po tayong magpapadala. Ang management ay napakalaking papel, no, sa usapin ng mga manggagawa. Bakit? Ang manggagawa, kung bakit nakapasok sa kumpanya dahil sa kanila, no, dahil sa kanila, idinadaan po yan sa proseso. Ngayon, kung mapatunayan na ang isang union ay hindi naglilingkod sa bawat membro ng mga manggagawa at ang mga manggagawa ay alam nila na hindi karapat-dapat yung union sa kanila at gusto nilang magpalit ng union, so ganun po ang kanilang gagawin. Tutulungan po sila ng management at pagkatapos isasagawa, no, yung tinatawag na resolution, gagawin po yan at magbuo po sila ng panibago, no? Magbuo sila ng panibago para kilalanin sila at pagkatapos ay idadaan sa eleksyon, no? Halimbawa, magkakaroon ng local election at yung mga lahat ng mga opiser nito ay pabor, no? Hinahawakan ng federasyon at hinahawakan ng federasyon. Yan, no? May mga federations. Hintayin nila na magkakaroon ng eleksyon at magbuo din sila ng sarili nilang mga opisyal para ilaban doon. Once na nanalo itong mga opisyal na inilaban doon sa local election na yon. Sa loob. O sa loob. Pag nanalo ito, doon na nila isasagawa ngayon. Yung pagtatransforma. Disaffiliation na yan. Kasi majority sila eh. Teka. Itong mga nanalong union, nandyan yung mga officers nila, mga kasapi, umayaw na, nagbuo sila ng sarili nila, inintay ang eleksyon, lumaban sa eleksyon, nanalo itong mga manggagawa, mga majority, natalo yung dating union, Ang dating officer. dating officer, natalo. Kasi parehas din naman sila union. So, pero ang pangalan ng union, yun pa rin. Yun pa rin. Pero nag-iba na yung makinarias. Nag-iba na. Halimbawa, sabihin na natin, ang pangalan ng union, under siya ng Ulalia Federation. Nagkakaisang manggagawa sa mga ganito, under Ulalia. Umayaw itong mga manggagawa. Tapos sa Ulalia. Tapos itong nakita nila yung hidden agenda eh. Nung nakita nila yung hidden agenda ng mga ito, naku, delikado pala tayo dyan. Dadalhin pala tayo sa bundok nito. Parang ganun ba? So, umayaw sila. Nagbuo. Marami ng tao. Kumbinsi ng mga tao. Naging majority. Bagong majority sila. Lumaban. Tinalo nila yung union na under ng Ulalia Federation. Lumaban ng local election. So, mayroon din silang executive officer, mayroon din silang BOD. So, sila na ngayon yung umupo bilang mga opisyal ng union under Ulalia Federation. So yung mga dating opisyal, ito tanong ko, hindi na madidiktahan pa ba sila ng federation? Hindi na. Kasi Bakit? Okay. Kasi umayaw nga sila eh. Ayaw nga nila eh. Pero may kontrata sila nun. Federation eh. May usapin sila ng union at saka federation eh. Yes. Tama po yun. May usapin yun. Kaya nga sabi natin, walang saysay yun. Kung ang mga manggagawa, majority ng mga manggagawa ay ayaw na. So walang saysay yun. Kasi papel lang yun. Nasa proseso lang yun. Ngayon, ang gagawin nila, para patunayan nila, magawa sila ng board resolution dahil liitin mo naman sila ngayon na mag-disaffiliate. Na mag-disaffiliate sila. Yun lang. Yun na. So, given na po yung pag-file ng tinatawag ng kasi magkakaroon talaga yan ng argumento, no? Magkakaroon ng argumento sa loob ng union dahil magkakaroon ng pagkahati-hati. So, ang mananalo dyan is majority. Majority, so, siyempre. nandun tayo sa majority. Doon tayo sa majority. Ngayon, given na yan, nabibigyan sila ng complaint or kakasuhan sila ng disloyalty. Disloyalty. Ngayon, ang disloyalty, very crucial na kaso, kung sakaling ang mga manggagawa makikita individual lang. Pero kung lahat yan kakasuhan ng disloyalty, majority, halimbawa sa 100. Ipapatanggal.
100 na mga manggagawa, Oh. 75% Excuse me. ang kakasuhan nila ng disloyalty, Mawawa, ipatanggal nila. mawawala ng trabaho. Hindi papayag ang management dahil wala nang magtatrabaho sa loob ng kumpanya. So ang mangyayari po dyan, magbigay po sila ng katibayan sa pagsasapi at ipaparatify pa rin doon sa loob ng pagawaan na katunayan para may paliwanag nila na ako mismo aayaw na, may lagda doon, no? At kung makikita nito, ilalakip, no? Kapag nalikom na doon ang ratification letter sa katibayan sa pagsapi, ilalakip ito sa board resolution at ipapile ito sa Department of Labor. So, bahala na po ang abogado mag-usap. Makikita masalimuot talaga, no? So, bahala na po ang abogado mag-uusap. Ang abogado ng nag-exist na union at yung abogado na lumaban na union. Na siya ngayon yung nagiging majority. Kumbaga, nabaliktad yung sitwasyon. No? Pero tama sinabi mo eh. Ano pa ang gagawin kung ayaw na nga? Ayaw na nga eh. Ngayon, pag nagpa-disaffiliate sila, ano lang natin mga kababayan, kung hindi mo kabisado sa labor, ganito po yan. Kapag ang manggagawa hindi sumunod sa patakaran ng union, o pwede siyang kasuhan ng union ng disloyalty. Ngayon, itong manggagawa na ito na lumalabag sa mga patakaran ng union ay pwede siyang ipatanggal ng union sa management. Kung may nakasaad doon sa kanilang CBA. O, sa kanilang CBA. O parang security clause yun eh. Tama. Nasa security clause yun doon sa sa CBA nila, minsan nilalagay doon. Kadalasan mayroon. So kawawa yung manggagawa pag maraming tinanggal na ganyan. Marami. Kaya nga marami ako nabasa jurisprudence. Pero pinagbayad ng fullback wages yung yung union ang nagbayad sa mga manggagawa. ang penalty lang ng company kasi sabi ng company sila man ang nagpatanggal niyan. Actually, Parang pinabalik lang. Actually, mga kababayan ko, tagapagkinig, no? Ang isang union po, kung ang usapin po ng disaffiliation, parang mag-asawa lang po yan na lehitimong kasal. No? Kahit saang kasal. Ang marriage contract ay isang proseso po yan. Para ibig sabihin, kasal kayong dalawa, na dumaan kayo sa proseso. Hindi na kayo nagkakasundo. Kahit kasal kayo, kung kayo ay hindi magkakasundo sa inyong pagsasama, Hiwalay. wala ring saysay ang inyong marriage contract. Wala din. Walang saysay. Mas gustuhin mo pang maghiwalay kayo kaysa nagsama kayo na hindi naman kayo magkasundo. Araw, gabi, umaga, tanghali, hapon, o umaga, tanghali, gabi nag-aaway, ay may mga kasama pang bugbugan at may ang lahat ng mga kagamitan sa inyong bahay ay nagkabasag-basag na, ay wala pong saysay yan mga kasama. Ganon din po ang union. Kung ang union ipinipilit ng mga lehitimong manggagawa na iyon pa rin ang kanilang union, subalit sila ay buwaghag yung kanilang paniniwala, magkakaroon pa rin ng diskusyon at away-away sa loob ng pagawaan, ay wala pong industrial peace yan. So, apektado dyan ang mga manggagawa, lalo na ang ating kumpanya. So, magkakaroon ng problema sa production, magkakaroon ng maraming nugod product, magkakaroon pa ng mga issue. May sabutahe pa dyan. So, may mga sabutahe pa. So, lahat po madadamay. Nakawan, ibintang doon sa kabila. Mas mainam na lang na magpalit na lang ng union, at least lahat ng mga manggagawa nagkasundo. No? Kung mayroon mang 20%, kung mayroon mang 10% na natira, hindi na po yan kawalan. Dahil majority po ang naniniwala. So maganda po ang daloy at maganda po ang magiging programa at plano at layunin nito
para doon sa ikakaunlad ng kanilang union. Dahil bakit? Puro mga karamihan ay naniniwala eh. No? Lahat buto sila. Di ba? Kaya nga majority. So, Majority talaga. yan po mga kasama, no? Yan po mga mahal kong mga manggagawa. Hindi po ibig sabihin na kung halimbawa ay nalagdaan na ang SIBA or Sole of Exclusive Bargaining Agent ay magiging sunod-sunura na lang ang manggagawa sa kanyang federasyon or union or local union, no? Pwede Hindi pa po. pumalag. Pwede po kayong magdesisyon. Yan po ang aking kasagutan kasama sa mga katanungan. Ngayon ko lang naunawaan na matindi rin ang politika sa industriya ng mga manggagawa, no? Sa loob ng pagawaan. Grabe ang politics. Parang ako ngayon, yung awareness ko ngayon dahil sa sinikwento mo sa akin, para maiko-compare ko na sa politika sa gobyerno eh. Oo, tama. Dito sa politika sa gobyerno, may rebellion din dyan eh. O mayroon din mga gobyerno na sumusunod sa dikta-dikta na. Di ba may nagdidikta-dikta nga. Pero huwag natin pag-usapan yun, mga dikta dito. Kakagulo sila sa politika ngayon, bahala sila. Ang ayusin natin itong industrial peace natin. Yes. Kasi mga kababayan, sa totoo lang, kaya namin tinatalakay ito na para suriin natin at masuri din ng mga kababayan natin kasi live man tayo, napapanood nyo to. Hindi kami nagpaplano dito na ganito sabihin mo mamaya, ganito sabihin mo mamaya. Wala. Impromptu to, hindi. Kasi si Kaalsi, hindi mo na kailangan yan lecturean kasi organisador yan eh. Alam niya na kung magtanong ako, alam niya, sasagot niya doon. So, kaya namin ginawa ito doon sa layunin na makatulong kami sa mga manggagawa. Makatulong kami sa mga kumpanya na ginugulo. At makatulong kami sa gobyerno. Kasi ang pagbagsak ng isang pagawaan ay pagbagsak ng ekonomiya yan. Kabawasan yan. 1, 2, 3, magcha-chap-chap yan, magbabawas yan. Maraming kumpanya magsara. Malaki rin ang pagbagsak ng ekonomiya natin. At pagbagsak yan ng bansa natin. So, dito sa usapin na to, na tinutulungan namin ang mga manggagawa kung paano gaano kahalaga ang boses ng mga manggagawa at gaano kahalaga yung gaano kasagrado yung karapatan ninyo na hindi maabuso ng magkabilang panig. Kasi itong manggagawa, pwede rin abusuhin ng management. Ngayon, may union naman nakasakop sa inyo, dalhin naman kayo doon sa digmaang bayan man yung iba. Yung mga revolusyon naman. Naku, di mapatay ka doon. So, ibig sabihin, kabilaan ka, parang may nakaabang na sasakmal sa mga manggagawa. So, kami, mga kapatid, ang papel namin dito, para magkaroon ng hint o magkaroon ng kaisipan ng mga manggagawa na mamili dito sa mga union na sinasabi namin. Kasi may mga union kami, wala kami kinakampihan dito eh. May mga union na hawak ng management. May mga union na nanindigan talaga para sa usaping karapatan lang ng manggagawa, sahod, trabaho, karapatan, yun lang. May mga union na nagbebenta ng mga manggagawa. Mga bayaran na union, huwag natin, alam natin yan, marami. At may mga union na walang ibang layunin kundi pabagsakin yung kumpanya ninyo. O, yayari kayo. So, kung nakikita ninyo yan, at least sinabi namin dito, nagsasalita kami dito, hindi dahil mayroon kaming kinakampihan, kundi ine-expose namin lahat at bahala kayong mamili kung saan kayo pupunta. Ngayon, kung wala kayong mapuntahan at kailangan nyo ng tulong, mag-message ka sa akin. O, tulungan namin kayo dyan. O, di ba? Yes. Problema dyan eh. Kasi legal man tayo.
handa po tayo na Nakahanda ka naman tumulong, kasi. tumulong Oh. ating mga kababayan at mga mahal nating mga manggagawa at Mm. sa ating mga kababayan natin na may-ari ng kumpanya. So ayaw po natin na magkakaroon ng pagbagsak ng ekonomiya. Ito po yung advokasya namin, mga kababayan. Na ayaw namin na mapahamak ang mga manggagawa, kontra kabuhayan kami. No? Ayaw din namin na magkakaroon ng kaguluhan sa loob ng pagawaan. Isinusulong din po namin ang Depensa industriya kabuhayan base. tayo. Depensa kabuhayan kami. Ayaw namin ang mga manggagawa na mawalan ng trabaho. Ayaw namin, dahil ayaw namin na mawalan ng trabaho, ayaw din namin na may magsarang kumpanya. Eh, saan ka pa magtatrabaho kung sarado na yung kumpanya? Yes, tama po yun. No? Kaya alagaan po natin ang ating kumpanya. Yung bang tayo ay namumuhay sa simpleng paraan na mayroong pananalig, no? At paniniwala na hindi lang tayo yung nangangailangan. So tingnan din natin yung ating mga kapwa, mga kababayan natin. Yes, So ayan. dapat tayo ay magiging mapagmasid, no, sa ating mga pinapasukan na union at mapagmasid sa mga kumpanya na ating pinapasukan. Ngayon, kung hindi ka naman ibig sabihin, hindi ka komportable doon sa kumpanya na ina-applyan mo, na halimbawa naliliitan ka sa sweldo, or pangalawa, hindi mo type yung trabaho or pwesto na ibinigay sa iyo ng management, malaya ka naman na humanap ng iba doon sa angkop ng iyong gusto na pagtatrabahuan, gustong sahod. So doon na lang po tayo para magkakaroon tayo ng matiwasay na pag-iisip. Hindi yung pumasok ka nga dyan, nilagdaan mo yung kontrata ng management nung pagpasok mo, alam mo kung magkaano sinisweldo mo, alam mo kung anong trabaho mo, tapos nung iniregular ka ng kumpanya, saka ka nagreklamo na maliit ang sweldo mo, at ang gusto mo ay mag-aklas at magsigaw-sigaw diyan sa gate ng kumpanya at sinisiraan mo yung management at sinisiraan mo ang kumpanya, ay mali po yan, mga kapatid. Huwag po natin gawin yon. So tayo ay nasa demokrasyang bayan, malaya po tayo, no? Malaya po tayo na mamili. Wala akong nagpipilit sa iyo. Yan po ang aking masasabi. Pero kung mayroong mga inaabuso na ating mga kapatid, no? Kung naghahanap kayo ng paglilinaw, naghahanap kayo ng solusyon, at naghahanap kayo ng mga advice, narito po ang aming programa, no? Ang Sara Duterte 2028 ay naghahangad ng Tulong. matiwasay Maghahangad at tayo na- handang tumulong sa ating mga kababayan, ang mga mahal nating mga manggagawa. May gusto akong linawin eh. Di ba maraming kung tatanungin mo ang kumpanya talaga, kasi marami na rin kami nakausap. Meron pang kumpanya, kapatid na kamrad. Meron pang kumpanya na tanungin mo, may union ba kayo, sir? Sabi niya, may union yan, pero papel lang. Papel lang. Mayroon ganun eh. May union, papel lang. Yan ang hindi maganda, no? Oo, may union, papel lang. Pero yung manggagawa, walang CBA. Wala Klaseng CBA. union yan. Hindi matatawag Papel lang. na union yan. Papel lang na may union sila. So, hindi matatawag po na union yan. Hindi talaga matatawag na Kasi union. kapag ang union, dapat sumunod ka doon sa Siguro, gawa-gawa sila ng CBA, pero hindi nagmamaterialize. Yun ang problema. Ang problema dyan, nasa mga officer, no? Nasa mga opisyal. Eh, yung mga Ang opisyal lokal. naman, tao rin ng company. Yun ang problema. So, Meron ganon. dapat iwasan natin na magkakaroon ng ganong sitwasyon. May katanungan ako sa iyo dyan eh. Usually kasi, yan ang dahilan, bakit may nagaganon? Ayaw kasi talaga ng
ako in fairness sa company, simula pa noon kasi nag-lecture man ako dito, mga ikot-ikot doon sa may bandang Cavite, doon sa Laguna, nagpunta kami doon. Alam mo yung mga panahon na yon, ang posisyon ko talaga at ang tingin ko talaga, distracted talaga yung mga union na nakaka-enkwentro namin. Kaya yung mga management na nakakausap namin, sila talaga mas naka-incline sila doon sa no union, ayaw nila ng union. Yes, totoo naman Hindi po mo yun. talaga sila masisi dahil nadala na lalo mayroon nga doon hapon dito dyan, doon sa may First Cavite Industrial Estate. Nag-lecture ako dyan 2004, 2005. Nag-lecture ako dyan yung paggawaan ng karton, yung pang-repack, packaging company. Ang Kakuday ba yun? Hindi ko alam kung Kakuday. Nakalimutan ko na siya eh. Tagal na eh. Almost 20 years na. Alam mo ba na nung dumating ako, may escort man ako papasok ko sa loob. Mayroon sila tinatawag na sit-down strike. Slow down yun. Slow down. Oh, Slow down ang tawag. nandun sila sa loob ng pabrika, nakaupo sila din magtatrabaho. Yan ang mahirap. Tapos nakatali na yung mga ulo nila. May mga nakataling pula dito. Nakataling pula ulo tapos Pag may mga ganyan, alam ko na. kawawa yung supervisor, yung manager nila. Inumura nila. Alam mo, brother, ang slow down strike na binabanggit mo, yan ay pinakamahirap sa Ano yan? May notice? uri ng manggagawa. Kailangan mo pa rin yan ng notice? Walang notice yan. Kaya kawawa. Ay, bawal yan. Bawal talaga. Kasi nasa loob ka ng kumpanya. During working time. Binabayaran ka doon eh. Oo, bayad ka noon. So, diyan magkakaroon ng maraming kaso. Kawawa ang manggagawa diyan. Dahil ang mga supervisor, line leader, at management, lahat ng management, pupukol talaga sa iyo ng grievance. Dahil unang-una, binabayaran ka. Pangalawa, sa kumpanya, sa linya, sa production, segundo lamang ang madidili. Mula doon sa hilaw na materyales hanggang sa yaring produkto na proseso, ay milyon na ang nalulugi ng kumpanya. So kung wala kang notice of strike, at ginagawa mo lang yan, tinatawag at nalalaman na i-justify na yan ay slow down, isang malaking bayaran yan sa Mas maganda-ganda pa itong ng union sa kumpanya. itong strike na may nag-file ng notice of strike, di ba? Kasi illegal yun eh. Legal po yun. Mayroon po yan. Itong slow down strike, yung papasok sa loob ng pabrika sa kanilang mga department, tapos uupo lang doon, nagtali ng wala, pasigaw-sigaw na doon, sigawan yung manager. May mga ganun. Ganun yung napasok ko doon. Hindi maganda ito. Hindi maganda, no? Yan yung mga radikal na tinatawag, no? Hindi naniniwala sa pakikiusap. Uso pa yan hanggang ngayon. Mayroon pa rin yan hanggang ngayon. No? Grabe naman. Yan ay ginagawa sa mga union leaders. Sabotahe ang tawag doon, no? Para sa butay talaga yan. Minsan sinasadyang sirain ang mga machine, no? Minsan sinasadyang sirain ang mga produkto para lamang madili. Panay ang CR, panay ang halos yung nandiyan sa linya na yan, nagkasakit na lahat. So ginagamit nila yung company rules and regulation kasi sa kumpanya, meron man yan dyan mga clinic. No? Kung ano-ano na mga dahilan, yung iba tumatae. No? Tumatae, 2 oras, puno na yung bowl, hindi pa natapos sa pagtae. So, Pasensya sa mga kumakain. pasensya na po, no, mga kababayan. Pasensya. Ito po ay mga kadahilanan lamang Oo. na
ginagamit bilang mga alibay doon sa mga radikal na union na gustong pabagsakin ang kumpanya. So, wag po natin gawin yon, mga kapatid naming mga mahal na mga manggagawa. So, ang union po, hindi po itinatayo para magdeklara ng mga ganong forma ng plano para sa pagbagsak sa kumpanya kung saan man tayo naroroon. Kung hindi, ang union po ay isang paninindigan ng isang mga manggagawa, tagapagtanggol ng karapatan ng mga manggagawa ayon sa legal na pamamaraan. Hindi po tayo illegal. Huwag po natin gayahin yung mga union na gumagawa ng mga ganong forma ng pagkilos, at iyan po ay masama at maaari pong maipapahamak ang mga membro ng ating mga mahal nating mga manggagawa. Dahil Ayan. legal po yan. Ayan mga kapatid, napakaganda ng usapan natin pero inabot na tayo ng ating oras kasi lagi ko sabi 1 hour lang tayo ng 1 hour kasi upload ko to sa YouTube. So inabot na tayo ng mag-isang oras na 57 minutes. So mga kababayan, bukas ulit. Pag-usapan pa natin, marami pa tayong pag-uusapan. Antabayanan nyo lang lagi. Pagsapit ganitong oras, alas 7. Alas 7, mag-i-airy kami ulit para ipagpatuloy namin itong series ng mga karanasan ito ng mga manggagawa. O ano nangyayari talaga sa aktwal. Hindi ito yung kwentong pagong lang eh. Ito, karanasan mismo ng aking bisita lagi dito. Isinishare sa atin. Pero mo nalalaman natin may mga ganon. May mga ganon na pangyayari sa loob ng pabrika. Grabe ang politika, grabe ang sabotahe. Sabotahe pala itong slow down. Ang tawag ko nun dati, sit down strike kasi naka-sit down lang. Sit down kasi sila eh. No? Sabi ko, bakit nakaupo lang sila? Sabi ko, sit down strike siguro ito. Sit down strike ang tawag ko. Slow down strike pala yun. Slow down, ibig sabihin, bagalan yung pagtrabaho. Kawawa naman yung mga kumpanya. Alam mo, hindi po lahat ng mga investors masasama. Alam mo, parang ano yan eh. Hindi lahat ng mayaman, mga mata pobre. Marami rin mayaman na mapagbigay. Mayaman sila, mapagbigay sila. Ganon din sa investors. Hindi lahat ng investors ay ganid sa tubo. Mayroon din investor na talagang gusto yan kayong sumahod na maayos, bigyan kayo ng ano. Kaya lang, huwag niyong tatapatan ng demand sa lagpas ulo nga. Kasi, siyempre, kung hindi nakakayanin nga naman, ay wala na silang magagawa. Kung hindi mapipilitan sila doon sa kagustuhan ninyo na ipasara yung pabrika kasi bakit pa sila magninegosyo kung lugi? So, gano'n ang sistema niyan. So, yan po mga kaibigan, wala na po tayong oras. Bukas sa ganitong oras at sa ganitong programa. Ang talakayan, isyu ng bayan ay magbabalik bukas alas 7 ng gabi. Maraming salamat sa mga mga followers natin at kapatid, hindi ako makapaniwala. Yung ano natin kagabi, malapit na mag 1,000 dyan, 1,000 views. Dito lang. Oh, pero anyway, nakikita na at tinatangkilik ninyo itong aming pagbablog. Makabuluhan naman to, hindi ito yung pagbablog na kung ano-ano lang ginagawa. Itong pagbablog natin ay makabuluhan sapagkat ito ay makakatulong sa manggagawa, makakatulong sa mga kumpanya, makakatulong sa ating bansa. Lalo-lalo na doon sa minimiti nating industrial peace. So yun lang, magandang gabi sa inyong lahat at mabuhay kayo. Lalo-lalo na mga kasapi ng Homeland Defenders, Comrades, ang ating mga pugpong manggagawa, ang ating National Anti-Com Fighters, at ang Urban Guards. Maraming salamat. At sa mga utol ko, mga haring bakal, sa buong Pilipinas, maraming salamat sa inyo. Good night and God bless.